Totoo nga bang ilang ulat na pakonti na lang ng pakonti ang bilang ng mga nagpapakasal sa panahon ngayon? Totoo nga ba na mas dumarami daw yung mga magkasintahan na mas pinipili na lang na mamuhay na lang na magkasama na hindi na dumadaan sa ritual ng pag-iisang dibdib? Pero ano-ano nga kaya ang kanilang mga dahilan? Praktikalan sa panahon na krisis na ang mga bulsa. Hayaan na lamang na ang pagmamahal ay mangyari sa tahanan at hindi sa mga presyo sa palengke at tindahan. O may mas malalalim pa bang dahilan na may kinalaman sa pagkwestiyon sa mismong diwa nitong kasalan? Totoo ba? Na maaaring may basihan kung titingnan mo naman ang mga balita at kwento sa iyong kapaligiran. Araw-araw may hindi tumutupad sa kanilang mga sinumpaan. Aanhin mo ang sing-sing, diamante, kung wala pang 2 years ang mister mo ay may bago ng babae. Aanhin ang mga engranding gown, prenup, photoshoot, bonggang kainan at sayawan kung luha din naman ang kauuwian. Pero mga kapatid, sa ating kwento sa araw na ito, hindi ganyan ang pananaw ni Lenny ng Binangonan, Rizal. 8 taon na sila ng nobyong si Joey at kanilang pagsasama ay nagbunga ng isang anak. Pero sa bawat araw at sa bawat taon na lumilipas ay sumasama ang loob ni Lenny. Dahil hindi siya niyayang pakasalan ng nobyo. At tuwing babanggitin ni Lenny ang tungkol dito ay isa lamang ang sagot ng lalaking kanyang kinakasama. Wala akong balak. Ganun ha. At sa Lalaban ako. ulit-ulit na hirit ni Joey, na isip tuloy ni Lenny na sa kabila ng kanyang inalay na 8 taon ay isa siyang babae na hindi karapat-dapat na pakasalan. Yun ang feeling niya noon. Hanggang kailan mangangarap si Lenny at hahayaan na lang na ang kagustuhan ng kasintahan ng manaig. O sabay may gagawin para mabago ang isip. Alamin natin yan mga kapatid. Simulan na natin ang kwento natin sa araw na ito dito po sa Sana Lord. Ang kwentong sinulat ni Vincent Manrique na pinamagatang Kasal Sakali Naloko. Hoy, Ani, ano ka ba? Tumahimik ka nga dyan. Hindi ka ba nahihiya na kadalaga mong tao yan ang sinisigaw mo, ha? Eh ano bang nakakaya? Nakikisaya lang naman ako sa mga bagong kasal, no? Pero alam mo, Lenny, swerte din talaga yung pinsan mong si Betty sa napangasawa niya. Imagine, kahit nagkaroon na ng kalibin si Betty, pinakasalan agad dahil na fall. Ay, naku, napakaingay mo, talagang loka ka. Past is past. Huwag mo nang ungkatin nung nakaraan ni Betty at baka may makarinig pa sa'yo. Eh ano naman, kung yung asawa nga niya tinanggap siya ng buong buo, ano naman ang paking mga chismosa lang sa gilid-gilid, diba? At sinasabi ko sa inyong dalawa, iba-iba kasi ang mga lalaki sa mundo. Merong katulad na pangasawa ni Betty at meron din namang katulad ng lalaking kinakasama nitong anak kong si Lenny. Nay naman, ako na naman po ang nakita nyo. Talagang dapat po ba pag may okasyon o kasalan na tulad nito, ako at si Joey na lang ang naaalala ninyo? Nako, eh ano na nga. Lahat ng mga pinsan mong babae, kinasal lahat. Tangi ikaw lang naman tong hindi mapakasalan ang kinakasama mo. Nay, nag-iipon pa po kasi kami. Nako, nag-iipon. Eh 8 taon na kayong nagsasama ni Joey. Di kahit simpleng kasalan, hindi ka mayaya. Si nanay talaga, hindi naman po nasusukat ang samahan ng pamilya kung kasal ba o hindi ang magkapareha. Ang mas mahalaga po ay nagmamahalan kami ni Joey at hindi niya kami pinapabayaan ng apo ninyo. Eh ano kung hindi pa kami kasal? Kapirasong papel lang naman yun. Ay nako, wala na akong sinabi. Diyan na nga na muna kayo at pupunta lang ako ng banyo. Talagang
gustong-gusto ng nanay mo na maikasal ka man lang, ano? Nag-iisang anak na babae ka kasi. Oo, ganun na nga. At hindi ko naman siya masisisi dahil sa nangyari sa kanila ng tatay ko. Hindi sila naikasal noon kaya ang ending nung mawala si tatay. Kami ang lumabas na saling pusa nung malaman namin na may pamilya pa pala siyang iba. Kasal kasi sila ng babae niya kaya ayun, galit na galit si nanay. May pinagugutan naman talaga kasi si Nanay Linda. Ikaw lang din ang iniisip niya. Oo, naiintindihan ko pero kilala ko si Joey. Mahal niya ako at hindi niya magagawa sa akin ang ginawa ni tatay kay nanay. Lenny, anak, nagtampo ka ba sa akin dahil sa mga sinabi ko sa'yo doon sa reception ng kasal? Alin po, Nay? Yung tungkol po ba sa pagpapakasal namin ni Joey? Oo, anak, yun na nga. Nagtataka lang naman ako sa inyong dalawa kung bakit ayaw niyong magpakasal kahit sa kasalang bayan na lang sana kung ayaw niyo ng gastos. Ang mahalaga, may basbas ng Panginoon ang pagsasama ninyo. Nay, darating din po tayo dyan. Pasasaan ba at yayayain din po ako ni Joey na magpakasal? Busy rin po kasi siya ngayon sa trabaho. Lagi naman busy ang asawa mo sa trabaho niya. Kailan ba naman hindi? Sa tagal niyo na nagsasama, ewan ko ba, pakiramdam ko may tinatago sa atin yang si Joey. Nay, ayan na naman po kayo eh. Porke po ba hindi niya kami isinasama ng anak namin sa probinsya nila pinaghihinalaan niyo siyang may ibang pamilya roon? Ang sabi ko ay baka lang. Kaya nga baka hindi kanya magawang pakasalan. Nay, matagal na po kaming magkakilala ni Joey bago pa kami nagsama. Alam na alam niyo po yan, di ba? Oh, alam ko, Lenny. Kaya nga alam ko rin na marami kang hindi nalalaman dyan sa lalaking yan at... Mami, Lola, nag-aaway po ba kayo? Hindi anak. Bakit naman kami mag-aaway? Nag-uusap lang kami ng lola mo. Hindi po ba, Nay? Oo naman apo. Ayan, payakap na nga at nang makaalis na ako. Super hug po para sa lola kong mabait. Ay nako, ang sweet talaga ng apo ko. Narito na ako! Daddy, I miss you! Namiss din kita, anak. At ang mami mo, syempre. Welcome home, honey. Mwah. Tamang-tama ang uwi mo para sa hapunan. Nagluto ako ng pinakbet na paborito mo. Wow! Kaya pala ang bango agad ng namoy ko. Lalo tuloy ako nagutom. Kung ganon, mag-ayos ka na ng sarili at maghahain na ako. Sige nga. Teka. Parang nakita ko si Nanay Linda kanina. Siya ba yung pasakay ng tricycle sa labas? Bakit hindi pa siya dito nagapunan? Oo, hindi na nga kayo nag-abot at magsisimba pa raw siya kaya nagmamadali. Ganun ba? Daddy, nasa na po yung pasalubong ko? Syempre nandito. Halika sa kwarto at papakita ko sa'yo. Yay! The best talagang daddy ko! Magbihis na muna ako. Sa lamig ng tubig sa banyo, gininaw talaga ako promise. Ayos lang yan, Han. Huwag ka na magbihis kung uhubarin lang din naman. At promise din, kaya kitang pag-initin. Naman, ang likot ng mga labi mo, pati na mga kamay mo. Ay, ano ba? Nakikiliti ako. Ano ka ba? Dito din may kiliti ka? Di ba? At dito din. Sandali lang muna kasi. Ano naman? Hayaan mo na ako, Han. Miss na miss lang kasi kita. At alam ko na, ganun ka rin sa akin. Oo naman, Han. I miss you too. Halikan mo pa ako. May bisita ka ba, Han? Wala. Teka, titingnan ko kung sino yon.
May nag-deliver lang ng document, Han. Galing sa kaibigan mong si Roy. Galing kay Roy. Ano kaya yan? Teka, at bubuksan ko. Invitation to. Ito, tingnan mo. Ikakasal na pala yung kaibigan mo na sobrang mapili. Talaga ba? Patingin nga! Finally! Nakita na niya yung babaeng kaya niyang iharap sa altar. Nasa invitation ng pangalan ni Jason. Ginawa niyang ring bearer sa kasal nila. Ito, tingnan mo. Hindi na. Mamaya na lang. Mamaya niyan, mainggit lang ako eh. Mainggit? Bakit naman? Alam mo naman kung bakit. Buti pa yung kaibigan mo nakita na yung babaeng ihaharap niya sa altar. Samantalang ikaw, halos 8 taon mo na akong kasama pero hindi ka pa rin makapag-decide. Joey, hindi ko ba deserve na mapakasalan? Han, ayan na naman ba tayo? Di ba napag-usapan na natin yan? Mahalaga naman, masaya tayong magkakasama. Gastos lang yun, ano ka ba? Kaya nga sa totoo lang, Han, wala talaga akong kabalak-balak na magpakasal. Hoy, Lenny. Okay ka lang ba? Kanina ka pa parang wala sa mood ah. Siguro na open yun na naman ang jowa mo ang topic tungkol sa kasalan, no? Ay nako, Annie. Huwag kang ang ganyan. Talaga bang pag wala ako sa mood, yun lang lagi ang dahilan? Ay, sa malamang. Kasi yun lang naman ang isang bagay na hindi mo makuha-kuha sa buhay mo. Bakit ba kasi ayaw ni Joey ng kasal? Hindi pa raw siya handa. Wala pa siyang plano at gastos lang daw yun. Wow ha. Sana nung pa niya yan sinabi. 8 years ago bago mo na isuko ang bataan mo, no? Ewan ko ba naman. Minsan feeling ko napakababa akong uri ng babae dahil hindi ako deserving na mapakasalan. Hoy, Lenny ha. Huwag kang ganyan. Baka talagang may dahilan lang si Joey kaya wala pa sa plano niya ang kasal niyo. Ay nako, bahala na nga siya. Basta ako magfo-focus na lang ako sa pag-aalaga sa pamilya ko. Ayan, ganyan nga. Isipin mo lang na buo kayo. Magkakasama at walang problema. Kita mo nga ako. Mawawala na sa kalendaryo pero wala pa ring nobyo. Sino ang mas kawawa sa ating dalawa? Mapili ka kasi masyado. Sige na, kumain ka na nga dyan. Pagkatapos natin dito, pupunta na ako sa school ni Jason. May meeting yung mga magulang mamaya. Ang galing mo talaga, anak. Proud na proud ako sa'yo. Matataas ang mga grades mo sa school. I'm sure matutuwa rin ang daddy mo. Thank you, Mommy. Sa susunod po, mas pag-uusayan ko pa. Yan ang anak ko. Manang-mana talaga sa akin. Mami, may tanong lang po ako. Ano yon, anak? Mami, bakit po Lenny de la Cruz ang full name mo? Kami ni Daddy parehong Santos ang surname namin. Kasi yun talaga ang surname ko. Hindi ba De La Cruz din naman ang middle name mo? Oo nga po. Kaya lang nagtataka po ko kasi yung mga classmate ko, pareho po silang surname pati po ng mami nila. Ganun ba? Hayaan mo, anak. Magpapapalit na rin ng surname si mami mo para magkapareho na tayo. Okay ba? Yay! Mas gusto ko po yun, Mami! Han, pwede ba akong makisuyo? Pag nag-transfer tayo ng allowance ni nanay sa probinsya, isama na natin yung gagamitin nilang pera para sa paghahanda sa fiesta. Sige. Nagtatampo ka pa rin ba dahil sa naging usapan natin nung nakaraang araw? Sorry na kung nasaktan kita ha. Tawarin mo na ako, please. Wala na sa akin yun. Sanay na ako. Alam ko naman na pagdating sa salitang kasalan, wala kang isasagot sa akin. Wala daw. Ayan nga, nakabusangot ka pa at ayaw pa rin akong pansinin. Hindi ka nga. Payakap na lang ako. Pag ganitong malamig ang panahon, mukhang sarap yata magpainit. Ayoko. Anong ayaw mo? Alam kong gusto mo, kaya humanda ka sa akin ngayon dahil papagurin talaga kita. Halika nga rito. Ano ka ba? Gising pa si Jason sa kabilang kwarto. Mamaya pumunta yun dito. Hindi yun pupunta rito. Nakalakang pinto. Kaya
Pagbigyan mo na ako. Ang bango talaga, Han. At mahal na mahal kita. Mahal din kita, Joey. Han, mahal na mahal kita. Bakit nakatitig ka sa akin? Gusto mo pa ba ng round 2? Hoy, loko ka. Sobra ka na, ha? Bakit? Masama ka na bang titigan ngayon? Siyempre hindi. Naisip ko lang na baka may gusto ka at nahihiya ka lang magsabi. Wala, no. Naisip ko lang, Han. Hindi ba magpipiesta this weekend sa inyo sa probinsya? Bakit hindi tayo umuwi sa inyo para makita natin ang mga magulang at mga kapatid mo? Sa amin? Bakit pa? Mapapagod lang tayo dun. Malayo masyadong biyahe. At isa pa, pumupunta naman dito si nanay at tatay para makita tayo, lalo na ang apo nila. Ang tagal na nating nagsasama pero kahit minsan, hindi man lang tayo napunta sa probinsya nyo. Nakakapagod bumiyahe. Lalo na at full kami ng project ngayon sa trabaho. Bahala lang ang pag-uwi sa probinsya. Papahinga ko na lang dito sa bahay kaysa bumiyahe. Ang dami mo nang sinabi, di wag kung ayaw mo. Kung ano-ano pang sinabi mo riyan, feeling ko tuloy may itinatago ka at ayaw mo lang talaga kaming papuntahin ng anak mo ron. Sige, diyan ka na. Han! Ano ko ba naman? Ano ba yung sinasabi mo na may tinatago ako? Bumalik ka nga muna rito! Han! Han, nandito na si Roy. Oh, paring Roy, kumusta? Liga, pasok! Ba, di ka na nagpapakita sa amin ah. Dinala ko lang tong pang-abay na damit ni Jason. Sakto yan sa sukat na sinabi niyo sa akin. Pag hindi kasya, pwede pa yan i-repair. Ay, matrabaho palang mag-ayos ng kasal. Ang daming inaasikaso. Akin na at ipapasukat ko muna kay Jason at saka ikukuha na rin kita ng maing inom. Maiwan ko muna kay ni Joey. Paano yan, paring Roy? Kailan ka na makakasama sa gimmick ng barkada laging busy ka. Kung gusto mo, mamayang gabi sa birthday ni Bert, puntahan mo kami. Gusto ko sana paring Joey. Kaso pupuntahan ko pa si Ara, yung nobya ko. Nandun na ngayon yun sa wedding planner namin. Medyo mainit kasi ngayon ang ulo niya kaya siyang may hawak ng oras ko. Abala lang talaga ang preparasyon sa kasal, pare. Pero, malalagpasan mo rin yan. Eto na ang juice mo, Roy. Salamat, Lenny. Paring Joey, kaya na ba ni Lenny wala pa bang planong magpakasal? Sumabay na kaya kayo sa amin para double wedding tayo? Sana, pare. Mahirap din lumagay sa magulo, kaya pas muna ako riyan. Bakit, Joey? Bakit kailangan mo pang sabihin yan? Paglagay ba sa magulong pagpapakasal sa akin? Gumagawa ka pa ng dahilan ang sabihin mo ayaw mo lang talaga akong pakasalan. Ano yun? Saan galing yun? Totoo naman wala kang planong magpakasal dahil hindi mo ako nakikita bilang babaeng dapat mong pakasalan. Uy, Lenny! Bumalik ka rito! Han, ano ka ba naman? Kailan ba talagang umiyak ka sa harap namin ni Roy kanina? Baka akala ng kaibigan ko kinakawawa kita. Bakit hindi ba? Paano naman kita kinakawawa? Pinababayaan ko ba kayo ng anak natin? May bisyo ba ako? May babae ba ako? Hindi ba wala naman? Yun bang hindi mo pagbibigay sa akin ng karapatan na maging asawa mo? Hindi mo ba ako kinakawawa pag ganon? Ayan na naman ba tayo? Paulit-ulit na lang. Sabi ko naman sa'yo, bigyan mo pa ako ng oras. Oras ba na ano? Anong oras ba kailangan mo? 7 taon na si Jason, halos 8 taon na tayo nagsasama. Hindi pa ba sapat yung mga panahon na yon para maisip mo na ako talaga yung babaeng para sa'yo? Ang babaeng pwede mong iharap sa mga kamag-anak mo? At ikaw naman talaga ang babaeng yun. Mahal kita, alam mo yan. Kung mahal mo ako, bakit hindi tayo magpakasal? Han, hindi naman lahat ay tungkol sa kasalan. Hindi pa ba sapat na magkakasama tayo? Na
Nagmamahalan tayo na maganda ang buhay natin. Ewan ko, Joey. Bahala ka na. Sige, suko na ako. Total, hindi ko naman pwedeng pakasalan ng sarili ko, kaya bahala ka na. Diyan ka na! Lenny! Bumalik ka rito! So ayun na nga ang balita. Wala pang isang buwan na naikakasal si Betty. Hayun! Hiwalay na agad sila. Ay naku, Ani, pag chismis talaga, kahit ako yung kamag-anak ni Betty, mas nauna ka pang magbalita. Ikaw lang eh. Mahina ang radar mo. Balita ko nga, nalaman agad ni Betty na may kinakasama pala yung ibang lalaki at may anak pa. Ay, paano naman daw niya nalaman yun? Ang alam ko, may pumunta sa kanyang babae, yung dating kinakasama ng asawa niya. Masama raw ang loob ng babae dahil kahit sa kanya may anak, si Betty pa rin ang pinakasalan. Alam mo naman ang mga lalaki, mga may topak din talaga. Sus, ang bitter mo, Lenny ha. Pero in fairness, mukhang may advantage din ang hindi kasal. Para pag hindi magkasundo, di goodbye na, walang sabit. Sino ba namang babae ang ayaw ikasal? Gusto mo ba na forever ka na lang nakikisama sa isang bubong sa isang lalaki pero hindi ka matawag na legal wife? Sa bagay, tama ka. Para hindi rin kasalanan sa Diyos. At kasi tayo mga babae, once in a while, gusto rin nating maituring na prinsesa kahit saglit lang. Then, maging reyna ng tahanan ng matatawag nating pamilya. Tama? Oo, may tama ka talaga, Ani. At isa yun sa mga dahilan na hindi kailanman maintindihan ni Joey. Tulad ng hindi ko rin siya naiintindihan sa mga dahilan niya. Kung ayaw lang ba talaga niyang magpatali o hindi na siya ulit pwedeng itali. Hoy, ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Pangit ang mga tamang dudang ganyan. Hindi healthy sa relasyon, kaya erase mo na yan, ha? Erase! Hindi ko alam kung tama bang paghinalaan ko si Joey na may itinatago siya sa akin. O mas tama bang sundin ko ang sinasabi ni Annie na kalimutan ko na lang. Mami, Pero bakit ganun? Bakit ayaw kasi ni Joey na magpakasal kami kung mahal naman pala niya ako gaya ng sinasabi niya? Imposible namang ayaw niya dahil lang sa magastos ang pagpapakasal. Mami! May sarili na kaming bahay at sasakyan. May ipon naman kami at hindi naman kinakapos sa buhay. Ano ba talaga ang dahilan niya at iwas na iwas siya sa kasal? Mami! Mami! Bakit ayaw niyo po akong pakinggan? Ha? Naku anak, pasensya ka na. Kanina mo pa ba ako tinatawag? Bakit may problema ba? May nag-doorbell po, Mami. Baka si Lola Linda na po yan. Sabi niya kasi pupunta siya ngayon, di po ba? Ah, may nag-doorbell ba? Hindi ko narinig anak, ay pasensya na. O, di po ba? Meron? Ah, oo nga. Sige at titignan ko sa labas. Baka nga ang lola mo na yan. Bakit malungkot ka na naman, Lenny? Wala po, Nay. Iniisip ko lang po kung ano bang kulang sa akin. Kulang sa'yo. Dahil hindi ka pinakakasalan ni Joey. Opo. Noon sinasabi ko sa inyo na okay lang sa akin na hindi kami magpakasal. Kahit ang totoo, gusto ko pa rin naman talaga na tawaging isang may bahay. Yung maging isang legal wife. Ako, nung mga bata pa kayo, inalok ako ng tatay niyo ng kasal. Paulit-ulit. Pero nang hinayang ako sa magagastos, mahirap kasi ang buhay nun. Kaya sino bang mag-aakala na nung tumanda ang tatay niyo, sa ibang babae pala siya nagpakasal? Alam mong iniisip ko, Nay? Baka may itinatagong sekreto sa akin si Joey. At yun ang bagay na aalamin ko talaga, Nay. Aalamin ko talaga.
Parang Joey. Tama na yan. Kasing ka na. Okay lang ako, pare. Baka sa pamamagitan ng alak ay mawala kahit konti ang mga iniisip ko sa buhay. Parang Joey. Pasensya na talaga sa inasal ko nung isang araw Hindi ko naman sinasadya na biruin kayo ni Lenny tungkol sa pagpapakasal Ang totoo pare, nakalimutan ko na kasi yung tungkol sa inyo ni Esmeralda dati. Pasensya na talaga. Okay lang, pare. Talagang ganito na ang abutin ko ngayon. Kasi nga sabi nila, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Noong niligawan ko si Lenny, hindi ko sinabi sa kanya na may sabit ako sa probinsya. Bakit hindi mo sabihin pare? I'm sure may intindihan naman ni Lenny ang sitwasyon mo. Lalo na pag sinabi mo na bago mo siya makilala, ay matagal na kayong hindi nagsasama ni Esmeralda. Yun nga lang, hindi pa annulled ang kasal nyo at kahit gusto mo, hindi mo rin siya mapapakasalan. Sinubukan ko nang mapawalang bisa ang kasal namin ni Esmeralda, Roy. Pero denied ang petition ko for annulment. Anong gagawin ko? Natatakot ako, pare. Natatakot ako iwan ni Lenny at ilayo niya sa akin ang aming anak. Natatakot ako. Tingin mo ba ay mapapatawad niya ako pag inamin ko sa kanya ang totoo? Wala ka namang choice kundi sabihin sa kanya. Kailan mo pa balak sabihin? Hanggang kailan mo ito itatago? Matalino si Lenny. Nasisiguro ko, malalaman din niya ang sikreto mo. Sabihin mo man o hindi. Kaya mas maganda kung sa'yo mismo manggagaling. Oo, at alam ko naman yun. Baka nga ngayon ay nagdududa na sa akin yun. Hindi ko siya magawang pakasalan kahit gusto ko, pare. Pare, gustong gusto ko. Ano na ang gagawin ko ngayon, pare? Paano na? Okay lang ako. Hindi ako lasing. Ayaw ko na. Dito mo na lang siya ihiga sa sofa, Roy. Sige, iaayos ko lang siya. O ayan, makahiga na siya ng maayos sa sofa. Anong nangyari? Bakit naman nagpakalasing ng ganito si Joey? Hindi ako lasing. Pasensya ka na, Lenny. Hindi ko napansin na marami na pala siyang nainom na beer. Pasensya na talaga. Hindi mo naman kasalanan. Teka, tingin mo ba wala naman siyang problema kung bakit siya nagpakalasing? May nabanggit ba siya sa'yo na problema tungkol sa trabaho o kaya baka sa ibang babae? Ay naku, tingin ko wala naman. Hindi naman tipo ni Joey ang hahanap ng ibang babae, Lenny. Ganun ba? Papasensya ka na sa mga tanong ko, ha? Sige, ako nang bahala sa kaibigan mo. Salamat sa paghahatid sa kanya. Walang anuman. Aalis na ako, Lenny. Lenny naman, pinupunta mo ako rito para yayaing umalis? Oo naman, game na game ako mag-travel. Ihahabilin ko na lang muna si Jason sa kapitbahay. Saan naman tayo pupunta? Talaga bang dapat kasama mo pa ako? Siyempre kasama dapat kita. Kailangan ko ng backup. Kaya halika na, tara na. Back up? Saan nga tayo pupunta? Hoy! Basta sumama ka na lang. Seryoso ka ba, Lenny? Pinuntahan talaga natin dito sa trabaho niya yung kaibigan ni Joey? Oo nga, hindi ka ba naniniwala? Eto na nga tayo, di ba? Mamaya lang pupunta na si Roy dahil tinext ko na siya. Saan mo naman ako ang number ng Roy na yan? Sa cellphone ni Joey kagabi. Ang totoo, ang alam nga niya, si Joey ang nag-text sa kanya ngayon. Ano? Seryoso ka? Lenny naman. Playing investigator ka na naman at dinamay mo pa ako? Hindi ka ba nahihiya? Bakit ako mahihiya kung gusto kong malaman ng totoo? At seryoso ako. Sa layo nito, hindi na to joke. Diyos ko naman, Lord. Paano ko malaman to ni Joey? At paano ko nakasiguro na may alam yang si Roy? Bago niya malaman ang ginawa nating to,
Mas mauuna kong malaman ang sekreto niya. At sure ako na may alam si Roy dahil bago ko pa nakilala si Joey, kaibigan na niya si Roy at pareho sila ng bayan na kinalakihan sa probinsya. Magpapanggap ako na may alam hanggang sa magsabi siya ng totoo. Naku talaga bang dapat kasama ako Lenny? Ay naku, nakakakaba naman. Quiet ka lang. Ayan na siya oh. Doon ka na sa kabilang bench. Dali. Oo, sige. Lenny, anong ginagawa mo rito? Akala ko si Joey yung nag-text sa akin at... Ako yon. Sinadya lang talaga kita rito kasi may itatanong ako. Sana maging honest ka sa isasagot mo, Roy. Ano ba yun? Roy, kung may itinatago sa akin si Joey, please sabihin mo na sa akin. Yung tungkol sa babae niya, alam ko na rin yon pero hindi ko lang nasisiguro kung sino at... Tungkol sa bagay na yan, Lenny. Si Joey ang dapat na tinatanong mo. Lalo na at alam mo na ang tungkol doon. Huwag mong hayaan na masira ang maganda niyong pagsasama. Lalo na may anak kayo. Kung ganun, meron pala talaga. Please, Roy, sabihin mo na kasi sa akin ang nalalaman mo para hindi na ako nanguhula. Please. Wala ako sa posisyon para magsalita ng kahit ano. Kaibigan ko si Joey at ganun din ang turing ko sa iyo, Lenny. Kaya, sorry. Ikaw na magtanong sa kanya. Naiwan na kita. Meron para talaga. Merong babae si Joey. Diyos ko, anong gagawin ko? Hello? Roy! Oh, napatawag ka. Ano? Si Lenny galing dyan sa opisina nyo? Bakit? Ano? Bakit mo sinabi yun? Wala naman siyang alam Sigurado nagdududa lang yun kaya nagtatanong. Sige pare, pasensya ka na rin Ako na ang bahala. Salamat. Kilala ko si Lenny. Alam ko na iba siya magalit. At sigurado rin na ikagagalit niya ang mga nalaman niya. At hindi niya ako kakausapin hanggat hindi ko sinasabi ang totoo. Anong gagawin ko? Baka tuluyan silang mawala sa akin. Lenny! Jason! Nasaan kayo? Nasaan kaya sila? Ba't walang tao rito sa bahay? Teka, baka nasa kwarto sila. Lenny! Jason, nandito na ako! Nasaan kayo? Wala rin sila rito sa kwarto. Saan nagpunta ang mag-ina ko? Teka, tatawagan ko uli si Lenny. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi niya sinasagot. Grabing buhay to! Nasaan na ang mag-ina ko? Nasaan na sila? Lenny, Jason. Gabing-gabi na. Ba't napasugod kayo mag-ina? Nay, pwede po bang dito muna kami tumuloy ni Jason kahit ngayong gabi lang? Jason, magmano ka sa lola mo. Paano po, Lola? Kawaan ka ng Diyos, Jason. Ano bang nangyari, Lenny? Nasaan si Joey at may dala-dala ka pang mga bag? Paliliwanag ko po, Nay. Jason, dun ka na muna sa itaas. Manood ka ng TV. Opo, Mami. Nay, mas pinili ko kasing umalis sa bahay para takasan muna si Joey. Ayoko kasing makita siya ngayon dahil sa nalaman ko Nalaman ano? Halika nga at maupo tayo. Ano ba ang nalaman mo tungkol kay Joey? Nay, kaya pala hindi ako niyayayang magpakasal ni Joey kasi may iba po siyang babae. Ibang babae? Mukhang wala naman sa itsura ni Joey ang maglolo ko. Sigurado ka ba sa nalaman mo? Nakita mo ba? Hindi po, Nay. Nakausap ko lang si Roy, yung kaibigan niya. Hindi niya diretsahang sinabi na may babae si Joey, pero... Pero,
Nag-assume ka na meron nga, ganun ba? Opo, Nay. Ay naku naman, Lenny. Hindi ka dapat padalos-dalos ng desisyon. Mag-usap muna kayo ni Joey. Tanungin mo siya. Pero ayoko na siyang makita, Nay. Ayoko na. Lenny! Alam ko nandyan kayo na anak natin! Di ko alam kung ano ang nangyayari, pero please! Papasukin mo ako! Mag-usap tayo, Lenny! Ay nako, ayan na si Joey, Lenny. Kaysa sigaw siya ng sigaw sa labas, nakakahiya pa sa mga kapitbahay. Mag-usap na muna kayo. Ang pobreng lalaki, wala namang kamalay-malay kung bakit niyo siya nilayasan. Nay, alam niya kung bakit. Siyempre alam niya pagkakamali niya yon. Lenny, please! Nakikiusap ako! Mag-usap muna tayo, please! Sa isang relasyon, kahit sino pa ang may pagkakamali, dapat munang pag-usapan. Kaya sige na, puntahan mo na siya, Lenny. Ayoko, Nay. Baka kung sabihin niya sa akin ang harapan ng ginawa niya, baka lalo ko na siyang hindi mapatawad. Ano bang alam mo? Wala pa naman, di ba? Alamin mo muna ang totoo kaysa magkasira kayo ng ganito. Eh ngayon, kapag may nagawa nga si Joey na hindi tama, ay ako ang unang-unang magagalit at magtataboy sa kanya. Lenny, salamat naman at kakausapin mo na ako. Bakit ba? Ano bang problema? Bakit umalis kayo ni Jason sa bahay? Ang problema ko, ikaw. Ikaw, ano bang problema mo sa akin? Bakit ka ba nagsisinungaling? Ano bang problema ang sinasabi mo? Tungkol na naman ba to sa pagyayaya mo sa akin ng kasal? Ay naman! Hindi naman sa kasal lang umiikot ang mundo. Kasal lang naman yun. Kontrata, isang kapirasong papel. Ayun naman pala eh. Kontrata lang, kapirasong papel lang, hindi mo pa maibigay sa akin. Bakit ba? Ano ba problema sa akin, ha? Hindi mo ba ako mahal? Walang problema sa'yo! Mahal na mahal kita, alam mo yan! Ako ang may problema! So ano nga ang problema mo? Ano? Hindi ba ako babaeng gusto mong iharap sa altar? May bago ka ba o baka naman kasal ka na sa iba at hindi mo lang sinasabi sa akin? Ang totoo kasi... Ano? Anong totoo, Joey? Ano? Lenny, gusto kitang pakasalan pero 12 years ago sa probinsya namin, ikinasal na ako sa babaeng akala ko yung makakasama ko habang buhay. Hiwalay na kami pero hindi pa napapawalang bisa ang kasal namin. Ano? Niligawan mo ko, inanakan mo ko at ibinahay mo ko. Pero may asawa ka na pala, Joey. Niloko mo lang ako. Napakasama mo! Napakasama mo! Gusto kong sabihin sa'yo noon pa. Pero sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, natakot ako na iwan mo ako. Kaya Lenny, please. Kulang pa ang sampal na yan sa ginawa mong panluloko. Umalis ka na dito. Ayaw na kitang makita pa. Lenny, please. Pag-usapan natin to. Tama na. Wala nang dapat pang pag-usapan. Ano ba ang napagkasundoan niyo ni Joey, ha, Lenny? Wala po, Nay. Pinaalis ko na siya at ipinamukha sa kanya na ayaw ko na siyang makita. Hindi naman ganun-ganun lang yon, Lenny. May anak kayo. Isipin mo rin si Jason bago ka magdesisyon. Nay, hindi ko pinangarap na maging kabit. 8 taon, Nay. Kabit lang pala ako sa tagal ng panahon na yon. Anong gusto mo? Ituloy ko lang ang pagiging kabit ko? Kasal siya sa ibang babae, Nay. Kahit magtumbling-tumbling pa ako, hindi niya ako mapapakasalan. Mami, umiiyak ka po ba?
Hindi, anak. Sige na, matulog ka na. Babantayan kita, dito lang ako. Mami, si Daddy po yung sumisigaw sa gate kanina, di ba? Bakit po hindi siya pumasok dito? Umuwi na siya, maaga pa siyang papasok sa trabaho bukas. Eh bakit po siya sumisigaw dun sa labas? Matulog ka na, Jason. Malalim na ang gabi. Good night, anak. Mahal kita. Opo, Mami. Love ko rin po kayo ni Daddy. Good night po. Sandali lang ha. Tumatawag ang ninang Annie mo. Matulog ka na riyan. Hello, Annie? Hello? Ngayon ko lang nabasa yung messages mo. Grabe, totoo ba to? Oo, Annie. Sinabi niya sa akin ang harapan. Inamin niya. Ikinasal na siya sa probinsya nila. Hindi na sila nagkikita ng babae pero dahil hindi pa annulled ang kasal nila, kaya yung babae pa rin ang legal wife niya. At ako, niloko lang niya ako. Ginawa lang niya akong kabit. Si Roy, bakit kaya siya tumatawag? Hello, Roy? Lenny, salamat naman at sinagot mo ang tawag ko. Bakit? May problema ba? Alam ko na may problema kayo ngayon ni Joey. Kasama ko siya nung isang araw. At naglasing na naman siya. Hindi ko na problema kung gusto niyang maglasing. Siya naman ang gumawa ng sarili niyang problema. Hindi naman yun umiinom ng walang dahilan. Ang problema lang ngayon, hindi ko siya matawagan. Nag-aalala ako sa kanya. Dumaan din ako sa bahay niyo kanina. Wala ring sumasagot. Anong gusto mong gawin ko? Puntahan ko ang kaibigan mo at alamin ko ang kalagayan niya? Oo, sana. Wala ka bang natitirang pagmamahal sa kanya? Hayaan mo naman siyang magpaliwanag. Mahal ka niya. Pero paano niya maibibigay ang kasal na hinihiling mo kung kasal pa rin siya sa iba? Tama na, Roy. Hindi ko na yan gustong marinig. Hindi na to tungkol lang sa gusto kong ikasal kami, okay? Pero sige, aalamin ko kung ano nangyari sa kaibigan mo. Lenny, anak. Ako to. Okay ka lang ba? Pasok po kayo, Nay. Alam ko, umiiyak ka na naman. Hindi pa ba kayo nagkakausap ng mabuti ni Joey? Hindi pa po ulit, Nay. Kahapon po pinuntahan ko siya sa bahay namin pero wala siya ron eh. Bali ilang araw na rin siyang hindi umuwi. Hindi alam ng mga kaibigan niya kung nasan siya. Hindi rin siya nagre-report sa opisina nila. Nag-aalala na nga po ako. Tinawagan mo na ba siya sa telepono? Hindi rin ba sumasagot? Hindi po eh. Tumawag na rin po ako sa nanay at tatay niya sa probinsya pero hanggang kahapon eh, hindi naman daw po nagpupunta ron si Joey. Pero sinabi po nila sa akin na tatawagan nila ako kapag nakausap na nila si Joey. Mommy, I'm not feeling well po. Masakit po ang ulo ko at tiyan ko. Kanina pa nga malungkot ang apo ko. Halika nga rito, apo. Naku po, Lenny. Kanina wala namang lagnat tong anak mo ah. Tingnan mo ngayon, ang init-init na niya. Jason, anak, ano nangyayari sa'yo? Masakit ang tiyan mo? Ay, Diyos ko, ang taas ng lagnat mo! Mami, kiniginaw po ako at... Ay, Diyos ko! Nawala ng malay ang apo ko. Magmadali ka, Lenny. Dali natin siya sa ospital. Opo, Nay, opo! Mami, kailan po tayo uuwi sa house natin? Kailan ko po ba makikita si Daddy? Malapit na, anak, malapit na. Basta gumaling ka na, uuwi na tayo at pupuntahan ka na ng daddy mo. Pangako ko po, Mami. Hindi na po ako magpi-play sa backyard para hindi na po ako makagat ng lamok. Para di na po kayo mag-alala sa akin. Oo, anak, oo. Pangako ko rin na hindi na kita ulit pababayaan. Pasensya ka na kung hindi ka masyadong naaasikaso ng mami mo noong mga nakaraang araw. Opo, Mami. I love you, Mami.
Sana matapos na ang work ni Daddy para nandito na siya. Miss ko na po siya at yung pagpe-play nating tatlo. Gusto ko po laging happy family tayo. Diyos ko, paano po ba ipapaliwanag kay Jason ang sitwasyon namin ng daddy niya? Mami, Mahal na mahal kita, anak. Walang ibang mahalaga sa akin kundi ikaw lang. Si Joey tumatawag. Totoo ba to? Si Joey na kaya talaga to? Hello? Han, ako to. Kumusta si Jason? Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo nung umalis ako, ha? Pasensya ka na kung napabayaan ko kayo mag-ina ko. Okay na si Jason. For discharge na rin siya ngayon. Nagkaroon siya ng dengue fever pero naagapan naman. Ikaw, nasan ka ba? Bakit hindi ka nagpapakita? Hindi ka nagparamdam? Hinahanap ka sa akin ni Roy. May nasikaso lang ako, Han. Pinuntahan ko si Esmeralda, yung babaeng pinakasalan ko. Nalaman ko na may nanliligaw sa kanyang foreigner ngayon at nagkakamabutihan na sila. Sasama na siya sa Switzerland kaya gusto niya mapawalang visa na rin ang aming kasal. Joey, Nag-file na siya ng annulment at maasa kami ngayon ay papabor na sa amin ng desisyon ng korte. Sinabi ko kay Esmeralda na payag naman ako ibigay sa kanya ang kalahati ng kung anumang naipundar ko, pero tinanggihan niya. sana nga hindi na ulit ma-deny ang petition for annulment. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Huwag lang magka-problema, konting panahon lang ang hinihintay natin at maaari na tayo ikasal. May hilingin pa sana ako sa'yo. Isang hiling na lang. Ano yun, Lenny? Ano? Gusto ko sana habang wala pang desisyon ng annulment case nyo, huwag na muna tayo magsama sa iisang bahay. Sana maunawaan mo kung bakit ko hinihiling yon. Naiintindihan ko. At payag naman ako. Basta ba, payagan mo akong dalawin kayo anytime. At saka, shared parenthood tayo kay Jason. Payag ako. Wow! Ang ganda naman ng bike ng anak ko. yay! Thank you, Daddy! Gustong-gusto ko po to! You're welcome, anak. Happy birthday! O ano, 8 years old ka na. Ang aga mong sumugod dito sa bahay, ah. Oh, syempre, Sabado naman eh. Gusto kong sulitin ng isang buong araw na kasama kayong dalawa. Lalo na tiyempong birthday ni Jason. Matagal din naman tayong hindi nagkita kaya susulitin ko na. 3 buwan lang, ah. Matagal ba yon? Para sa akin ay napakatagal noon. Basta, kahit gaano pa katagal ang kailangan hintayin, pangako mo sa akin na hindi ka maiinip, ha? Hinding-hindi ako maiinip na maghintay sa'yo. Pangako.